Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napapanahong balita tungkol po kay Chainlink or C-Link. Ang isa sa mga kilalang pangalan dito sa mundo ng blockchain technology at saka decentralized data. Kamakailan lamang ay naging mainit na usapin ang posibilidad na tumaas ang presyo ni Link ng hanggang $15 dahil po sa tinatawag na real world asset partnerships. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa presyo ni Link? Kaya yan, aalamin po natin kung bakit bumabagal ang paggalaw ng presyo ni Link nitong mga nakaraang linggo, ano ang mga crucial support at saka resistance levels, at paano nagkakaroon po ng malaking posibilidad na sumabog pataas ang kanyang presyo sa mga darating na buwan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay umpisahan po natin na alamin kung ano po ang lagay ng presyo ni Link ngayon. Yan, simula po ng buwan ng April ngayong taong 2025 ay hindi pa rin po makaalis itong si Chainlink sa pagitan ng $12 hanggang $13. Parang trap po siya sa price zone na yan. Ayon po sa mga technical analysis ay hindi pa raw malinaw kung may paparating na short-term rally. Ibig sabihin ay wala pang solid na indikasyon na bigla siyang aangat sa presyo sa loob ng ilang araw o linggo. Pero meron po tayong isang kilalang crypto analyst dito. At yan po ay si Ginoong Ali Martinez. At siya po ay naglabas ng kanyang analysis gamit po ang tinatawag na on-chain data. Ginamit po niya ang cost basis o presyo kung saan karamihan sa mga tao ay bumili ng Link para malaman ang pinaka-importanting support at saka resistance levels. At ayon po sa kanyang analysis, ang pinaka-importanting support zone ngayon ay nasa presyong $12.28. Samantalang ang pinaka malaking harang or resistance ay nakapwesto naman sa presyong $14.19. Ngayon is paano naman po nakakaapekto ang support at saka resistance sa galaw ng presyo ni Link. Ayan, medyo adjust lang natin para kita natin ng buo yung ating chart dito. Kaya yan po yung chart na ni Chainlink. Yan, Chainlink USD po ito sa 1 hour chart time frame at mula po ito sa datos ni Coinbase. Ayan, paano po nakakaapekto ang support at saka resistance sa galaw ng presyo ni Link? Simple lamang po, kapag maraming tao ang bumibili ng Link sa isang particular na presyo, ayaw nilang bumaba ang presyo nito. Kaya kung bumalik sa presyo na yan si Link, malamang na bibili ulit sila para ipagtanggol or ipaglaban ang kanilang puhunan. Kaya ang price level na $12.28 hanggang $12.62 ay tinuturing na matatag na support. Sa kabilang banda, ang presyo naman po na $14.19 hanggang $14.58 ay isang resistance zone. At bakit? Kasi halos 20,000 wallets ang bumili ng Link sa mga presyo na ito. At kung sakaling umabot po ulit dito ang presyo ni Link, malamang ay magbebenta ang mga tao para makabawi sa puhunan or mag-cut ng kanilang losses. Kaya mahirap pong mabasag ang resistance zone na ito. Pero kung mabasag po ni Link ang resistance na ito, may posibilidad po talaga na umakyat siya ng hanggang $15. Kaya on the flip side ay kung bumagsak naman po siya sa ilalim ng $12.28, posibleng bumaba naman po siya ng hanggang $11. Ayan. Ngayon is paano naman po makakatulong ang real world asset partnerships para kay Chainlink? Ayan. Dito na po papasok ang mas exciting na part na tinatawag na RWA or real world assets. Ito po ang bagong trend kung saan ang mga assets na meron tayo sa totoong mundo tulad po ng real estate o bonds ay tinotokenize o ginagawa sa anyo ng crypto tokens. Dito po pumapasok si Chainlink bilang provider ng Oracle Solutions para maging maayos ang data transfer sa mga ganitong klase ng tokenized assets.
Ang mga partnership po ni Chainlink sa mga kumpanyang tulad ng Coinbase Diamond Project at saka Fireblocks ay nagpapatibay sa role niya sa RWA ecosystem. Si Coinbase ay gumagamit po ng Chainlink para sa cross-chain tokenization, habang ang Fireblocks naman ay katuwang sa pag-mint, pag-transfer at saka pag-maintain ng stable coins. Kung magpapatuloy po ang ganitong klaseng partnerships, posibleng magkaroon po ng panibagong momentum itong si Link. At hindi lang ito hype, kasi ang RWA ay isa sa mga sektor na inaasahang lalago ng gusto sa mga susunod na taon. Ayan, balikan po natin yung ating chart dito para muli po nating pag-usapan yung mga technical indicators na nakikita natin dito. Meron po tayong dalawang technical indicators dito, yung RSI at saka yung ADX. Yung nasa gitna po rito ay yan po yung RSI. Ayan. Umpisan po natin dito sa RSI, kung saan ay ito po ay nasa level na 50. Ayan, RSI or Relative Strength Index po ito ni Link. Ayan, ang kanyang RSI moving average ay nasa 60 na po ngayon. Ayan, nitong nakalipas na araw ay nasa 50. Tapos ngayon ay nasa 60 na. Kaya ang ibig sabihin nito ay neutral po ang kanyang ang galaw ng kanyang presyo ngayon. Ibig sabihin ay hindi po siya sobrang bullish at saka hindi na rin po siya sobrang bearish. Ibig sabihin ay nasa consolidation phase pa rin po siya. Wala pang malinaw na direksyon. Pero ayan, dito naman po tayo sa pangalawang indicators, yung nandito po sa pinakaibabang bahagi. At ayan po ang ADX or Average Directional Index. At nagpapakita naman po ito ng sign na isang unti-unting paghina. Ayan, na signal. Kapag humihina po ang ADX habang nasa baba ang presyo, pwedeng sinyalis ito na natatapos na po ang pagbagsak ng presyo at may posibilidad ng isang recovery or pag-angat sa presyo. Ngayon, ito naman yung gusto nating malaman dito. Ayan, isang katanungan na gusto nating malaman ang kasagutan dito. May pag-asa ba talaga na umangat itong si Link sa presyong $15? At ang sagot dito ay oo naman. May posibilidad, pero kailangan niya munang basagin yung resistance na nakaabang sa $14.58. Kapag nangyari po yan at kasabay ito ng mga magandang balita gaya po ng bagong RWA partnerships, malaki po ang tsansa na siya ay sumipa pataas at kanyang maabot ang presyong $15. Pero sa kabaliktaran naman, kung bumigay po ang support sa presyong $12.28, baka bumalik muna siya sa presyong $11 bago po siya makabawi. Kaya sa ganitong setup, mahalaga pong bantayan natin ang market news at wag lang po tayong umasa sa chart, lalo na kung may malalaking whales na pwede pong magbenta ng biglaan. Hindi rin natin pwedeng isantabi ang epekto ng macroeconomic factors gaya po ng interest rates at saka regulation sa crypto. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Chainlink. Para sa atin na naka-invest dito kay Chainlink o nagpaplano pa lamang na mag-invest dito, mahalaga pong intindihin natin ang ganitong klase ng analysis. Hindi po sapat na bumili lamang po tayo ng crypto dahil sa may hype. Mas maganda kung alam natin kung nasaan po ang support at saka resistance levels para alam natin kung kailan po magandang pumasok or lumabas. Kaya kung trader ka naman ay pwede po nating gamitin ang resistance na nakapwesto sa $14.58 bilang take profit level. Kung investor naman po tayo ng pangmatagalan o ang plano natin ay mag-invest ng long term, maganda ring pag-isipan natin kung gusto nating magdagdag ng Link habang nasa support zone pa siya. At higit po sa lahat, kung mananatiling malakas po ang sektor ng RWA at palaging kasama si Chainlink sa mga big partnerships, maganda po ang kanyang long-term outlook. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay si Chainlink ay isa sa mga pinaka-solid na project dito sa buong mundo. Hindi lang po siya umaasa sa hype,
meron siyang real world use cases na may tunay na demand. At kung tuloy-tuloy po ang adoption ng tokenized real world assets, lalong lalakas po ang demand para sa services ni Chainlink. Pero paalala lang po, huwag tayong magmadaling bumili. Gamitin po natin ang technical analysis at saka on-chain data gaya ng ginawa ni Ginoong Ali Martinez para magkaroon tayo ng mas malinaw na plano. Mahalaga rin ang risk management para hindi tayo malugi bigla kapag bumaliktad ang trend. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.